Breaking news mga kababayan, ako po, nasupalpal ngayon si Ping Lacson dito sa kay Mike Defensor at sa mga Marines. Bagong pasabog mga kababayan na kinagulat ni Tito Soto at ni Ping Lacson at Erwin Tulfo. Halaka, mali-malitang nakubra. Ano ba talagang katotohanan? Bakit ayaw pa imbestigahan ni Ping Lacson na sinasabi niya pawang katotohanan lamang daw ang iimbestigahan, wag daw gamitin ang Senado sa hindi katotohanan. Pawang katotohanan lamang ayon kay Lacson. Haba. Ang lupit. Pakinggan po natin ang pagsupalpal ni Mike Defensor. Eto po. Napagising ho ang ating matagal nang hinahunting para makausap si dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, good morning ho sa inyo. Hindi. Baya Zoom. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Aga mo tuloy nag-make up. Anyway, ayan ha. At least sa Zoom kita nakita, di ba? Hindi totoong nagtatago. Ang aga ko naman pala, sabi, maaga po talaga si Boss Angelo, sabi ko, naintindihan ko. Konti na lang ang tulog ng ating minamahal na Boss Angelo. Hindi, maaga ako natutulog. Anyway, Kong Mike. So ayan ha, kita ho ninyo. So hindi nagtatago. What about yung 18 Marines na kasama ninyo nung nakaraan? Well, Angelo, sa ngayon, hindi naman sa nagtatago sila kung hindi nag-iingat lamang dahil nga doon sa nangyari nitong huli na nung nagkaroon kami dyan ng parang nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng vloggers conference and with the mainstream media. Talagang parang lantaran na nagpapakita, nakapaikot, hindi ko nga napansin eh. Sila yung nakapansin dito. Pagkatapos nung kami lumabas na, kita ko may mga nakaradyo doon mismo sa harap. Sa area. Sa kabilang kalye, meron din mga nakatayo doon. Ayun na, sabi ko nga talagang alam nila yung mga, kumbaga alam ng mga taong to kung yung may siyempre may mga training din sila, yun talagang yung kanilang trabaho. Okay. Ayan mga kababayan, minamanmanan pala. Kaya pala yung mga Marines nag-iingat. Sabi ng mga tangalista, bobolista, boplax lista, demonista, nagtatago na daw. Nag-iingat lamang ang mga ito mga kababayan kasi alam natin na merong panganib sa kanilang mga buhay. Kasi mga tangalista, kung ano-anong mga pinapakalat, halaka, grabe. Okay. Ang sinasabi, meron daw dun sa, kaya daw justified yung pagtatago, meron daw 4 dun sa mga lumantad, may kasong murder? Halaka, kung ano-ano na naman pinapakalat ng mga tangalista mga kababayan. Para lang siraan ang kredibilidad nito. Alam mo, Angelo, kung may kasong murder yung mga yun, hindi pwedeng nasa labas yun. Oo nga Hindi pwedeng nakakawala. Oo. Ang kalimitan pala lang kaso ng mga sundalo, doon sa akin na pagkaalaman, pagka pala yung 3 araw, tapos hindi ka na nakapasok ng ika-4 na araw o ika-5 araw, awol ka na. Yun, may problema. Iba sa kanila, pagka pala yung nasa ospital yung pamilya mo, o na-delay yung transportasyon mo, kunyari ikaw yung nagbabarko o nag-aeroplano na-delay, awol ka na. Yan yung mga problema nila sa kasundaluhan. Hindi lang naman dito sa Marines, kundi sa pangkalahatan, lahat ng mga sundalo natin. Oo. So, kaya nga, ang sinasabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, hindi, 4 doon sa may kasong murder eh. Kung kasong murder, unavailable yun eh. True. Bakit malayang nakakagala, di ba? Tama. Kaya sabi nga, kaya nga biglang nawala eh. Biglang nagtago na eh. Hindi naman. Sinasabi nga sinisiguro lang nila yung kanilang security. True. May sabi na kami sa Angelo, sa NBI. March 12. Oo. March 12, na kasama yung 18, pinatawag nila, kasama ko. Pati nga si Julie, yung aking asawa, pinatawag din doon sa sampina nila. Ng NBI? Bakit? Ano kinalaman ni Judy? Ng NBI.
Hindi ko alam eh. Palagay ko doon sa, di ba binabanggit na ginamit daw yung kotse. Nagtataka nga ako, bakit pati siya sinama? Alam naman nila na conjugal yung mga ganun eh. At hindi naman nila kailangan isama na. Pero sige, andyan na yan, talagang pinatawag nila, baka gusto nilang paglilinaw. Pati yung 18, kanilang pinatawag din. Okay, siguro just to give insight doon sa ating ano bang role mo dito? Bakit ikaw yung lumalanta dito? Nauna, naintindihan natin si Attorney Baligo dahil abogado siya nung mga kawal, anong mga ex-Marines. But this time, ikaw na. Bakit napunta sa'yo? Yes, Kung may- Boss Angelo, ang nangyari dyan, nalirecall niyo yung kay Gutesa. Yun ang naging trigger ng lahat ng ito eh. Nagsalita si Sergeant Gutesa at matapos siya magsalita, nagkaroon nga nung una protection eh. Kasama niya yung kanyang mga ex-Marines. Pagkatapos later on, pinaalis ng mga active. Sabi na hindi, kami na magano dito. Tapos naging parang, binabanggit ko na nga, illegal detention. Nagkaroon sila ng affidavit, pinarikant na nila yung sinabi ni Sergeant Gutesa na hindi na totoo yung mga binanggit niya sa Senado. Tapos parang nangyari pa, tinuturo ako at saka si Senador Marcoleta na nangako daw na magbabayad. Sasabihin niya yung mga sinabi niya. So nung nakita ko to, at nagulat din pala ako, Angelo, anyway, hindi ko alam yung naging proseso. Alam ko lang may pakipag-usap sa kanila at nagkakaroon sila ng mga, siguro, nung timbangan kung ano yung mga sasabihin nila, kailan sila lalabas, lahat. Hindi ako na-involved sa prosesong yan. Ayan, mga kababayan, matindi pala ang hinaharap nila Mike Defensor Santiago. Pinapatawag pa lang ng NBI para imbestigahan. Grabe na. Ano naman ang sinasabi ng mga tao dito? Ayan, tiyan ng mga tangalista, ito po. Director Mike Defensor, tinatawag na director ito, mga kababayan. Si Mike. Sino naman papatol sa 18 Marines na ito? Pagkatapos kasuhan yung mga bayaran, nagtatago na. Tignan nyo mga tangalista. Bistado ka na, Mike. Naku po, mga tangalista. Anong mapapalam mo sa mga tangalista na ito? Napakasinungaling nitong Mike Defensor. Isipin mo. Unbelievable. Naku po. Ha 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 ha. Maayos sa by script, Mike. Naku, mga tangalista. Anong mahihetot mo dito sa mga tangalista na ito? Tangalista, mga kababayan. Sinisiraan pa mga Marines na ito. Alaka, grabe, sana kaya yung station ito. Kung sino pa yung nagsusumbong na may kawatan, yun pa ang ginigipit, sabi ni Mike eh. Nung eventually, nalaman ko na nga, nalalabas na sila, doon ako naging involved. Hindi na doon sa mismong sasabihin kasi by that time, meron na silang nakasulat, meron nang napirmahan. Hindi pa na notaryo. Nung panahon na nakita ko, yun, sinabi ko, tutulong ako. Tutulong ako at alalay ako dahil ayoko mangyari yung nangyari sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Kasi ang nangyari kay Sergeant Gutesa, at meron akong preba dito, Angelo, sa darating na panahon, talagang tinakot yung pamilya eh. Natakot yung asawa, tinatakot yung mga anak, ginugulo. So, napuwersa dun sa ganung pagpirma ng recantation o pagpirma ng pagpapawalang, yung pagbabago ng kanya statement dun sa Senado. So, sabi ko, hindi naman yata to, hindi naman dapat mangyari to dito sa mga sundalo na lalabas yung 18. Kaya nung mag-press con sila, yun, nakalalay na talaga. Okay. Wala namang bago doon sa sinabi nila dahil nauna nang binanggit ni Saldico yung kanilang mga sinabi kung saan mga diniliver, di ba? Ibig sabihin, parang pinatutuhanan lang nila yung sinabi ni Saldico. Kaya nagugulat din tayo na parang bang napakalaking issue na nagsasabi na hindi, mga sinungaling yan lumalantad. Hindi. Nauna nang nagsabi. May nawala naman pera talaga. Di ba? May mga nagsauli na nga ng mga taga-DPWH. Ibig sabihin, nandun yung katotohanan ng storya. So, siguro magkakaliwanagan yan pagka humarap nga kayo sa NBI. Last question. Meron daw 100 pa nalilitaw. Nako po. Sabi ng NBI. Yes. Well, una, Angelo, gusto kong idugtong yung binanggit mo. No? Talagang, hindi ko parang kung ako, nagsabi nyo, kriminal si Saldico. Nagnakaw si Saldico. Yung DPWH, tama ka, may mga sinusoli ng pera. Bakit itong mga ito na nagsasalita na galamay
yung mga bataan ni Saldico. At sinasabi lang kami, kasama ni Saldico, may mga ID, may mga prueba. Nagsasalita ngayon, may mga picture pa. Na, alam mo, Angelo, yung kwento ko nga, tinanong ko sabi ko, bakit ba may mga picture ng gano'n na bawat delivery? Yung pala, sabi ko, para bang Grab yan? Sabi, kasi may nagtanong ko sabi ko, pag delivery pala, pinipicturan. Mm-mm. Yun daw, ganun talaga, parang Grab at saka Lala Move. Naging normal na. Nagpipicturean doon sa delivery tapos ipopost nila. Oo. Anyway, itong Thursday, harap ang mga kasundaluhang ito. At hindi ko alam kung ano talaga yung... Kasi ang nangyari sa amin, Angelo, parang sinasabi nila, titingnan pa ang pagkatao ng mga sundalo. Titingnan yung mga background nila. Kasi nga daw, parang ang nangyayari nga, yung binabanggit mo na may murder case, hindi credible, na nakakagulat, no? Imbis na imbestigahan yung kaso na binabanggit nila, imbis na imbestigahan yung perang sinasabing dinideliver, ang nangyari, sila ngayon ang naimbestigahan. At tapos, yung mga intelligence, gumagamit siya ng pera, ng resources, imbis na tingnan kung ano ba talaga yung mga dates na sasabihin nila, kunyari, ito yung nag-deliver kami, ito yung mga isyong yan. Imbis na yun ang imbestigahan nila, yung perang nawawala na, o dinideliver sa mga taong to, yung sinasabing korupsyon, at kung sino pinag-deliveran, ang nangyari, sila pa rin ang iniimbestigahan. Grabe mga kababayan, sabi nga ni Lacson ito sabi ni Lacson mga kababayan, kaya ayaw niyang imbestigan sa Senado. Ito po, hindi sirkus ang Senado. Katotohanan lamang ang pwedeng talakayin sa Blue Ribbon hearing ko. Parang ganun mga kababayan, parang pag-aari niya yung Blue Ribbon Committee at siya na yung nagde-decide at hindi niya kinukuha yung panig ng 23 na senador kung panig ba sa gusto nito mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan, pasabog na pahayag ni Senador Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi sirkus ang Senado. Ay, kala mo bossing, no? Matapang na pahayag na ngayon ay pinag-uusapan sa social media at political circus. Binigyan din ng Blue Ribbon hearing ay hindi dapat gawing palabas o drama. Aba, sabi ng ibang kapal ni Lacson. Kundi isang seryosong investigasyon kung saan katotohanan lamang ang dapat ilabas at pag-usapan. Grabe talagang kapal ng muka, sabi ng mga tao. Ayon sa pahayag, ang Senado ay isang institusyon na may sungkuling mag-imbestiga, magganap ng katotohanan at panagutin ang mga may kinalaman sa isyu ng bayan. Wow, ang kapal talaga! Tignan nyo tignan nyo pa yung mga comment ng testimony na mga Marines pero wala pa ring nangyari. Itataya ba nilang buhay nila kung walang basihan ang mga isiniwalat nila Lacson? Hala ka. Kayo nag-host kaya naging circus na ang comedy show. Kasi nga kayo ang chairman. Senate President si Tito Soto na bulaga, ikaw naman chairman na bulaga din, sabi ng mga tao. Dahil sa inyo naging circus. Balik na lang si Senador Marcolita, maayos-ayos pa, sabi ni Monet Tan. Hindi circus pero ikaw ang clown ng Senado, hala ka. Pag pinalitan ka, lalabas ang katotohanan, hala ka. Grabe Kuya Rob. Kayo ang circus dyan ni Tito Soto, hala ka. The cover-up team, sigig, katabunan, ang importanteng issue. Inyo na, maglain na ang Mindanao, hala ka. Hindi circus bakit may komedyante gaya ni Soto, si Jan. Sir, hanggang ngayon po ba ay wala pa kayong natukoy na mastermind sa mga anomalya? Grabe. Yun ang hinahanap, ang katotohanan na imbestigahan. Lahat, hindi mo pipiliin. Ayan mga kababayan, galit na galit ang mga tao dito dahil si Ping Lacson patuloy na tapal king. Ang mastermind ng pagtatapal king. Kasi nga ayaw niyang imbestigahan. Ayaw niyang maging circus daw ang Senado. Dahil pawang kasinungalingan lang daw ito. Naku Lacson, bakit nag-imbestiga ka na? So yan po, ang sabi ng mga tao, ang kapal ng mukha nitong Lacson ito, ibalik na lang si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wag na si Lacson kasi walang nangyayari. At palitan na rin ni Cayetano itong si Tito Soto.
Yan ang sabi ng mga tao. For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po!